Panawagan para sa ikakasal. Si Nico J. D. Padrique na nakatira sa Valenzuela City, anak nila Arnulfo Padrique at Caridad Padrique, ay ikakasal kay Kien Armel S. Garin na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak nila Melchor Garin at Amelia Garin. Si Ronald Cao na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak nila Macario Cao at Herlope Suclong, ay ikakasal kay Rosil May Caramoan na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak nila Arturo Caramoan at Silvia Abando. Si Julius Adato na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Arnel Adato at Natividad Romero, ay ikakasal kay Ashley Palomares na nakatira sa Sampaloc, Manila, anak nila Edwin Palomares at Clarissa Ramos. Si Roderick Tubale na nakatira sa Santa Ana, Manila, anak ni Jacqueline Tubale, ay ikakasal kay Megan Tortosa na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Melanie Tortosa. Si Gerald Uy na nakatira sa Tondo, Manila, anak nila Oscar Uy at Laigo, ay ikakasal kay Leyan D na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila William D at Lourdes Tan. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Salamat po. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo ang lahat.
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nangako ang Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang gawa ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari ang magpapaalala sa atin ng tipan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitawang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Sa iyong tipan.
sana po ay alalahanin. Mabuti ang buo at makatarungan sa mga salaligo at patnubay. Sa babang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sinagip ng Diyos si Noel at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha. Sinasagip din tayo ng Diyos ang bawat biyayang binyagang Kristiyano sa pamamagitan ng tubig na binyag, kung saan nakikibahagi tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, na umakyat sa langit at ngayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga makapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea na ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po dito sa ating pagdiriwang ngayong unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Sabihin niyo nga po, Kwaresma. Kapag naririnig ninyo ang salitang Kwaresma, ibig sabihin 40 days na paghahanda. Paghahanda pa lang ito, hindi pa ito yung pagdiriwang o pinakaselebrasyon. Paghahanda, inihahanda pa lang tayo para sa napakahalaga at pinakasentrong pagdiriwang na dapat nating dadaluhan. Yan ay ang Pasko ng Pagkabuhay. Sabihin nyo nga ulit, Kwaresma. So sa Ingles ay Lent, no? O itong panahong ito. So kailangan mo ikondisyon ang iyong sarili at nawa sa tulong din ng ating pagdiriwang sa misa, sa pagpunta ninyo ay mas maramdaman nyo rin yung presence, yung essence o yung diwa na Kwaresma nga pala ngayon. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong linggo o ordinaryong araw na pagdalo mo sa misa, kundi sa pagpunta mo dito, ma-feel mo sana, uy, Kwaresma na nga pala ngayon. Mapaalalahanan nawa tayo. Kaya ilan sa mga makikita ninyo, wala tayong bulaklak. Hindi dahil walang nag-donate, hindi dahil wala tayong budget, no? Kundi magpa-fasting din tayo sa mga decorations sa simbahan. Magpa-fasting din tayo sa nakikita, nagpa-fasting din tayo para sa mga naririnig. Kaya hindi mo maririnig ang kantang Alleluia at ang luwalhati o papuri para magkaroon din tayo ng pagkamis. No? Mamimiss mo, aasamin mo, kaya dapat pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay, nandoon ka. Yung bang mayroon kang nilulook forward na celebration. Okay po ba yun? Ano, yung mga gusto mag-donate, ipunin nyo muna, then bobonggahan natin to pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay. Pero ngayon, hindi dahil sa wala tayo, kundi para mas makatulong din na, ba't walang bulaklak? Lent nga pala. Malinaw po ba yun? O hindi nyo napapansin? O hindi nyo pinapansin? Wala lang, mas sisimba ako. Nung katulad ng mga naunang linggo, sisimba ako kasi linggo. Pero Kwaresma tayo ngayon. Kaya nga 'di ba, sana po no, maipaalala nyo ulit, kapag Kwaresma, nagbabawas tayo ng kain. Kapag Kwaresma, hindi tayo kumakain ng meat, lalong-lalo na kapag Biyernes. Kasi nga Kwaresma, bahagi ng ating paghahanda. Na inaasahan sana no, na para bang yung pang sinaunang pagdiriwang no, ng simbahan, talagang magfa-fasting sila. Konting kain. Pero pagdating ng pagkabuhay, yun talaga yung fiesta tayo. Pwede kayong mag-donate ng lechon, ng baka sa Easter, no? Para talagang pag-ipunan nyo na, ha? Pero yan po yung isa sa, sana po, no? Ma-invite kayo na pumasok
sa parabang atmosphere o mood ng ating pong pagdiriwang. No? At yung ingay sa paligid, yan talagang sasabayan tayo ng ingay sa paligid natin. No? Pero isa yan po sa dapat natin pagandaan at talagang lumalakas siya, papalapit ng papalapit sa atin. Kasi nga, maraming tukso sa paligid. No? At isa po yan sa talagang mararanasan natin ngayon. Yung tukso, nandiyan yan. Pero yung reaction mo, yung papaano mo haharapin, nakadepende sa iyo yan. Kaya nga sa linggong ito, ipinapaalala sa atin na bago sinimulan ni Jesus ang kanyang pinakamisyon, ang magpahayag ng mabuting balita, kasi ang mabuting balita ay para sa kaligtasan ng tao. Kapag hindi narinig ng tao ang mabuting balita, delikado sila. Kaya nga doon po sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, yung arko, yung bangka na kinasasakyan nitong pamilya ni Noe at ng lahat ng bagay sa mundong ito ay sumisimbolo sa simbahan natin na ngayon ay pinapaalalahanan tayo na nakikipagtipan ang Diyos sa atin. Ano ba? Nandito ba sa ulo ko yung nagbabarena? Nakikipagtipan ng Diyos. At yung marinig mo yung pangako ng Diyos. Nangangako ang Diyos sa atin, lalo pa sa panahon na binanggit niya kay Noe na kahit kailan hindi niya nagugunawi ng mundo sa pamamagitan ng baha. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng mga tao ang tipan na ito. Yung covenant. Kaya dumating si Jesus para muling i-renew, muling pagpanibaguhin yung pakikipagtipan ng Diyos. Na nandiyan dyan si Jesus. At sa tuwing makikita mo si Jesus, yan ang tipan ng Diyos na kahit kailan hindi niya nanaisin na ikaw ay mapahamak. Kaya importante po, simula ngayon o simula ng Miyerkules Santo, ihahanda mo, maglalakbay tayo, sana makarating tayo sa dulo. At ang pinakadulo, pinakarurok ay yung Pasko ng pagkabuhay. Malinaw po ba yun? So 40 days, tandaan nyo po, Kasi between these days, itong mga panahon na ito, maraming tukso ang darating sa atin. Sino ang nagpalagay ng abo sa noo ng Miyerkules Santo? Tandaan mo nakita ka ng demonyo. Of course, alam ng Diyos, nakita ng Diyos. Pero nakita ka ng demonyo. Nakita tayo ng demonyo. Kaya, sino ang pinakapunterya ng demonyo? Yung mga nagsimba. So, kung hindi ka magiging aware o alerto, hindi ka magiging alerto, baka manalo ang demonyo sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Pero mas maganda, sabihan nyo yung katabi ninyo, lumayo ka, tukso. Pero kasi tandaan nyo po ito, mararanasan ninyo ito sa mga susunod na mga araw, mararanasan nyo ito. Kung kailan gusto mong maging mabait, kasi nga, di ba, ang panahong ito, ang panawagan, magsisi sa ating kasalanan. Kaya mahalaga na makapagkumpisan. Pero habang gusto mong magsisi, kasi nga, Kwaresma, Lent ngayon, diyan maraming tukso. Diyan maraming aali-aligid. Diyan maraming magpo-post sa Facebook ng kung ano-ano. At ang isang tukso po na ginagamit sa atin ngayon ng demonyo ay yung sasabihin sa atin na yung kasalanan ay hindi kasalanan. Kasi yung kasalanan noon, pangit ang itsura. Pero yung kasalanan ngayon,
maganda ang itsura, masarap ang itsura, maayos ang packaging. Kaya sasabihin ng tao, okay lang yan. O makukumbinsi ang tao na, okay yan, hindi masama yan, okay yan. Tingnan niyo po minsan, no? Pag sinabi mong, magfa-fasting ako ngayong Kwaresma, saan ka magfa-fasting? Halimbawa, sa pagkain. Hindi ka kakain ng meat. Sabihin mo na, o kahit ano pa man, magfa-fasting ako. Diyan maraming imbitasyon ng kainan. So, ano ba? Bibreak ko ba yung 40 days? Kasi 40 days Dapat 40 days walang kakainin na ganito Pero andyan yung imbitasyon. At ang pinakatukso pa, pag hindi ka kumain, magkakagalit tayo. Pero hindi mo napapansin yon na tukso ito. Pag sinabi mo, ay magpa-fasting ako, Kwaresma ngayon kaya hindi mo na ako iinom ngayon. Bukas na. Diyan yung temptation pumapasok. Pag sinabi mo na, ay, Kwaresma ngayon, kaya hindi mo na ako magmumura. Pero diyan maraming talagang titrigger sa'yo para magmura ka. Magpa-fasting ka nga di ba? No? Fasting muna, hindi mo na ako magchichismis, hindi mo na ako magbibitaw ng kung ano-ano, pero talagang ang demonyo, nandiyan dyan. Ibuka mo ang bibig mo. Nanginginig na yung bibig mo. Ibuka mo, dali. Makipagchismisan ka na, dali. Maraming itsura, anyo ang tukso na gagamitin ng demonyo ngayon. Kung hindi ka magiging alerto, mabuhulog ka sa bitag. Hindi ko alam ko ano ba, may ginagawa ba kayo o wala lang? Kasi nga, Kwaresma na, kaya nga sabi ko, inaanyayahan tayo, pumasok tayo dito. Kwaresma na, ikondisyon ang sarili. Kasi kung hindi, ay wala. Yung mga wala dito sa simbahan, parang kung tutusin mo, wala na yan Hindi na mag-e-effort ang demonyo para tuksuhin ang mga yan kasi sino mga papasok bukas sa opisina? Lahat kayo tambay? Wala na. Sa mga online, tingnan nyo po, no? Simula bukas, maraming sale. Kailangan mo nang mag-book ngayon. At ang biyahe niyan, kailan? Holy Week. Para, pagdating ng Holy Week, wala ka sa simbahan. Andun ka sa ibang lugar, sa beach, o kung ano man. Kasi sayang, mura kasi, di ba? Mura kasi ang ticket. Pero kailangan mo mag-book ngayon. So, sino mako-compromise? Wala ka sa Easter. Wala ka sa Pasko ng pagkabuhay. Ngayon, sasabihin nyo, doon naman po mayroon namang simbahan. Kaya doon na tayo magsisimba bilang pamilya. Kalokohan. Puyat kayo, pagod, lasing. Wala na. Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo, tukso, layuan mo ako. Yung mga kabataan dito, no? Dapat yung mga kabataan, ngayon pa lang namumulat na, Kwaresma ngayon, kaya sasabihin ninyo, hindi muna tayo maglalaro ng computer, ML, kasi Kwaresma ngayon. Hindi muna tayo maglalaro at magsisigawan. Hindi muna, yung mga sakristan, no? Hindi muna tayo magmumurahan dito sa gilid kasi Kwaresma ngayon. Diba? Kaya dapat minumulat na. No? Yung mga kabataan natin, Kwaresma ngayon, kaya hindi muna tayo manonood ng sine, hindi muna tayo maglalakwatsa.
Tingnan nyo ang mga katabi ninyo. Sige nga, tingnan nyo. Sabi yung Kwaresma ngayon, huwag ka munang magkilay. Kilay is life. Di ba? Pero kasi Kwaresma ngayon kaya bawas muna tayo sa kolorete natin kasi Kwaresma ngayon Tingnan yung katawan ng katabi ninyo. Sabihin nyo, fasting ka muna. Nali. Pero ulitin ko po, no? Kung ano man ang pinaplano mo, binabalak mong maganda para sa Pasko ng pagkabuhay, tandaan mong mabuti, may kontra dyan ang demonyo. Ipapackage yan ng maganda para mahulog ka sa bitag. Para wala ka sa Holy Week. Para wala ka sa mismong pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sana po, no? Nasa unang linggo tayo ngayon. Unang linggo pa lang. Mayroon tayong 5 linggo na paghahanda para dito sa araw nito. Ikondisyon ang sarili o ihanda mo ang iyong sarili. Kakayanin naman po yan. Ipinakita ni Jesus at sinabi dito, nalampasan niya ito at hindi na naig ang demonyo sa anumang panunukso kay Jesus. Araw-araw tinutokso si Jesus, pero araw-araw nagwawagi si Jesus. Hindi nagtatagumpay ang tukso. Kaya nawa, isa yan sa grasya na hilingin natin ngayong linggong ito na magkaroon din tayo ng lakas na magsabi ng no sa demonyo o sa tukso at yes sa Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga kapatid nating nasa matinding krisis ng buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may giyera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal sa kalangitan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pumupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Lutricia na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater Noster, dies in celis, sanctificetur nomen tuum, ordeniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen.
Ang atin pong second collection ay para sa alay kapwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mapo muna po sandali. Para po sa gawain natin, sana makatulong po sa inyo at ayos din kayo ng inyong schedule. Tuwing Biyernes ay meron po tayong istasyon ng krus o daan ng krus dito po sa paligid o nasasakupan ng ating pong parokya. Every Friday po ay gaganapin ito sa BEC area o mga komunidad. Kayo po ay naanyayahan din na gawin ito individually. Hindi lang po ito pag Biyernes, depende po sa inyong mga schedule. Basta maging kumbaga intense po o madagdagan yung ating pagdarasal at yung atin pong pag-aayuno. At bahagi po, sana meron din kayong mga
40-day challenge din na po pwedeng subukan ninyo no para sa fasting and abstinence. Yung ilan sa mga nabanggit ko kanina sa mga humiliya, yung mga pagtitimpi o pagdidisiplina sa ating mga sarili, yung mga cravings natin, no, ay sana ma-challenge nyo din ang inyong sarili. At bahagi po niyan, sana makatulong po yung aming handog solidad. Yan. Pating handog solidad. So, tsaka baka lang gusto nyo pong mag 40-day challenge, no? Ano man ang inyong matitipid doon sa 40-day challenge, ay pwede nyong ilagay doon sa handog solidad yung alkansya po natin, no? At yan naman po, kung ano man ang malilikom natin ay ilalaan po sa pagpapapintura ng atin pong simbahan. So ito po yung handog solidad. So extra challenge, kumbaga. Hindi ka bibili ng sigarilyo, lalagay mo dito. Hindi ka bibili ng Avon, may Avon pa ba? Abon o ano ba? Ibon. So, lalagay mo dito. Yung mga sakristan, di mo na bibili ng Alfonso, lalagay dito. Yung mga alak, ayan, si Buddy. So, ilalagay dito yung pambili. So, yung mga ganong bagay ba na po pwede may mapatunguhan. Hindi lang tayo basta yung challenge lang. So, ganun po yung po pwedeng makatulong sa inyo. So, kung ano man ang inyo pong maihandog. At kung sakali, meron kayong kakilalang kontraktor na po pwedeng mag-quote kung magkano aabutin ng pagpapapintura, paki-coordinate lang po sa opisina para mapaghandaan po natin yung pagsasayos ng, kasi matagal na daw po, no? Pinakaunang pintura na daw po ito at simula nun ay hindi pa na, lalo na yung labas. Kasi yung labas, puro puti na dahil nga dun sa ginawang construction sa labas. So, naapektuhan din. Okay, so, yun po. No? At yung ating parish Lenten Recollection, March 2, Saturday po yan. Lahat kayo ay naanyayahan na dumalo at tiyakin na maisama sa inyong schedule na makapagkumpisal within these 40 days. No? Mahalaga po yung pagkukumpisal natin. So kung ayaw nyo po dito magkumpisal, may mga simbahan po katulad ng Santa Cruz Church, ng Quiapo Church, umaga hanggang gabi ay mayroon pong pakumpisal. Sana sikapin ninyo na makapunta doon at makapagkumpisal bago mag-Pasko ng pagkabuhay. Ano pa? May pilgrimage po, Paris pilgrimage sa Batangas sa March 9 naman. Ang pupuntahan ng mga simbahan ay Padre Pio, St. Vincent Ferrer, St. Teresa of Lisieux, San Isidro Labrador, at ang pinakahuli po ay yung Basilica of St. Martin of Tours sa Taal. Yan, wag lang sasabog po yung Taal, no? Pero yun po yung magiging 5 churches na bibisitahin po para sa pilgrimage, parish pilgrimage. So sa mga interesado po, medyo limited lang yung bus, kaya magpalista po. 1,300 transportation at t-shirt, kanya-kanyang dala ng pagkain. Meron naman mga bibilan na pagkain doon para hindi po mahirap yung mga bitbitin. Baka yung iba nagbibitbit pa ng sinigang, ng kung ano-anong hindi nababagay sa pilgrimage. Pwede rin namang tipid-tipid ng konti kasi nga, di ba, Paris pilgrimage, so bahagi ng sakripisyo, yung fasting. Pero huwag kayong ihimatayin doon sa pilgrimage natin. No? Wala tayong kasamang ambulance o doktor, kaya paghandaan nyo rin. No? Matulog na maaga para hindi po kayo himatayin sa biyahe. One day lang po yun. No? 6 o'clock na umaga ang alis at makabalik nawa tayo ng bago maghapunan. Kasi wala sa bayad yung dinner. So transpo at t-shirt lang po yung kino-cover nung registration. Okay? Salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Ang sinuman